At ngayon naman, pag-uusapan naman natin ang isang napaka-usong pangyayari ngayon sa Pilipinas, Carla. Alam naman natin na tumaas nga yung number ng mga pangyayari, mga fire incidents. At hindi lang kasi Marso ang Fire Prevention Month. Ito ang simula ng paghahanda natin. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi tayo dapat naghahanda the whole year round. Kasi importante na parati tayong ready sa kahit anong sakuna na dala ng apoy. Kaya ngayong umaga kasama natin si Inspector John Gary Lunas, ang Fire Safety Enforcement Chief ng Quezon City at ng Regional Office. Magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Good morning. So kamusta po yung incidents ngayong first quarter? Pag i-compare natin yung fire incidents noong 2000 at yung 2013, medyo may increase tayo ngayong 2013. Medyo mataas siya ng konti. Okay, ang init-init kasi sa... Yun nga, siguro dala na rin po ito ng summer season, pati na rin po siguro ng climate change, no po, sir? Ang isa sa malaking contribution talaga yung init, no? Kung napapansin natin, yung panahon natin painit ng painit. So, isa kasi sa mga elemento ng sunog yung init. So, without heat, wala naman talagang fire. So, dahil nandiyan yung init, so mataas talaga yung incident ng sunog sa atin, sa NCR. Yes, sir. Gano'n po ba kalaki yung difference kumpara, kasi ang natatala pa lang natin ngayon is from January hanggang ngayon po, di ba? Pero gano'n po ba kalaki yung difference ito sa mga naitala niyo po noong 2012? Noong 2012, meron kaming recorded na 888. That was first quarter. Ngayon naman, the same period for 2013, meron kaming 1,006. So medyo mas mataas talaga. Yes. Anong months po ba yung nakapaloob na mas malaki yung mga... Kasi sinasabi nga po, March po, Fire Prevention Month. So yun po ba sabihin nito na pag tuwing March, bumababa po yung number ng mga pangyayari, mga fire incidents? Hindi naman palaging ganun kasi nga depende yun sa period. This year nga, sabi ko kanina, medyo mas mainit tayo ngayon. So, nagko-contribute talaga yung init sa pagkakaroon ng fire incident. Compared last year, for National Capital Region, tumaas tayo. Pero the entire Philippines, pag pinag-usapan natin, bumaba tayo. Okay, that's good. Pero sir, na-mention mo kanina na yung heat talaga yung main reason kung bakit nagkakasunog. Pero ano pa ba yung mga reasons na nagsaspark? Pag tinignan natin yung estadistika namin, causes ng fire incident, number one dyan yung electrically connected. Pwedeng overloading ng electrical appliances natin, pwedeng overheating ng equipments na ginagamit na electrically connected, maaring short-circuiting din. Dahil sa sobrang init ng panahon, continuous yung paggamit natin, say for example, ng electric fan or kaya yung air conditioning unit natin. Dahil sa tuloy-tuloy na paggamit, nagkakaroon ng overheating ng equipment or kaya natutunaw din yung insulation ng ating electrical appliances or ng ating electrical system mismo, yun ang nagkukause ng fire incident. Yes. Siguro importante rin kasi marami kasi ngayon binibenta yung mga appliances na mas mura, kumbaga, pero yung quality nila, talagang substandard quality, na talagang siguro ito rin yung pinagmumulan ng mga faulty na electrical wiring or kung anumang incidents na related sa fire. Pero at the same time, lahat talaga ng appliances dapat ipahinga. Pwede naman pumunta sa malls. I guess there are lots of things we can do aside from... Related, talking about yung mga substandards na appliances, siguro marami tayong mabibili dahil mura nga. Yes. Pero mas maganda na for our own safety, tingnan natin yung may Bureau of Product Standards label or kaya yung ICC mark ng Bureau of Product para makikita natin kung talagang pumasa sa standard ng Pilipinas. Pag may ICC mark kasi or kaya may Bureau of Product seal na sinisiguro na yan ay pumasa sa standard ng Pilipinas at safe gamitin dito sa atin. Yes. Pero sir, ano po ba yung mga lugar ng pinaka-fire prone? Fire prone, syempre yung mga informal settlers natin or yung tinatawag natin na squatters. Dahil nga light materials yung ginagamit nila and then wala ring proper building, makikita natin common characteristic yan, walang firewall yung pagitan ng from one house to another house. So kung nagkaroon ng insidente sa isang bahay, napakabilis yung pagkalat ng sunog. Yes, minsan kasi yung dingding ng isang bahay ay dingding na rin ng kapitbahay niya. Yes. Talaga nagsishare lang sila. Pero sir, madalas po nga nangyayari mga tungkol sa electrically connected na mga incidents. Tapos dito po sa mga informal settlers, dahil po meron pong mga kumbaga nagnanakaw ng electricity, ganun po ba yung nangyayari? Maaring nagiging kasi nga maaring dun sa informal settler na yun, hindi lahat may formal na installation ng kuryente. So maaring magkabit sila sa kapitbahay, nakikikabit sa kapitbahay,
Kung hindi naman tabi yan, baka magnakaw na lang o mag-jumper. So ito, very high risk po ito sa fire incidents. Sir, how about yung mga paggamit naman ng mga kandila? Hanggang ngayon po ba ay, since may electricity na nga po, meron pa rin po bang mga incidents na dala pa rin talaga ng paggamit ng kandila? Kung wala talagang kuryente, hindi nakakabit or wala talagang source, so ang tendency is pwedeng gumamit ng kandila or kaya nung gasera. So minsan nakakalimutan, natutulog na naka-on pa yung, buhay pa yung kandila, tapos yung napapatungan niya combustible material din nakatulugan, or kaya minsan siguro natabig yung kandila or yung gasera man, so nagiging cause ng sunog. Yeah, so it's very important na maging careful talaga. Pero important rin na alam natin kung ano gagawin pag meron ng sunog. Ano ba yung mga tips na pwede gawin? Let's say na nasa situation ka na nag-spark na nga yung fire. Okay. So ang una nating gagawin dapat is to sound the alarm. I-notify natin lahat ng tao sa bahay para alam nila na may insidente or may sunog. Pag na-notify na natin, importante rin na i-notify natin yung nearest fire department. So, importante na alam natin yung telephone number ng pinakamalapit na fire station. So, kung hindi nyo naman po alam, you better call yung 117 na lang. Pero importante pa rin na alam natin yung telephone number ng nearest fire station kasi yun yung malapit na pwedeng mag-responde. So, in terms of response time, mas madali siya. Rather than i-connect pa kayo ng 117 doon sa fire station, mas maganda na alam ninyo kung nasaan yung nearest fire station at alam niyo yung telephone number para matawagan. Susunod, if you can fight the fire, no, alam niyo, halimbawa maliit pa, kaya niyo pang patayin, you fight the fire, subukan ninyong patayin yung sunog. Ngayon, kung hindi nyo na talaga kaya, umalis na kayo doon, better evacuate, umalis na po kayo doon sa structure or sa building o sa bahay ninyo. Ito fighting the fire. Kasi usually ang conception po ng tao ay pag may apoy, tubig lang po yung ginagamit. Pero hindi po minsan na-account for yung mga electrical appliances na minsan pag binasa mo ay lalo pang makakadagdag sa mga apoy. So ano naman po yung mga tips na dapat na gawin po nila? Ang pinaka-common kasi talaga na pamatay ng sunog is tubig kasi yun yung readily available sa bahay natin. Kung makaka-afford din po tayo ng pagbili ng fire extinguisher, mas maganda rin po na may fire extinguisher tayo. Doon naman po sa mga electrically connected, ang una po natin gagawin is to better cut off the connection, no? So, kung naka-plug yan at pwede mo pang mabunot yung plug, dibunutin mo yung plug. Pag hindi, punta ka dun sa main or sa safety box mo and then you turn off the main switch para yung kuryente po hindi na siya dadaloy. And then, so pwede mo na siyang gamitan ng tubig or kung yung may fire extinguisher ka, pwede mo na siyang gamitin. Sir, ito naman po, matanong ko naman po, kasi syempre pag may sunog, ang main hazard nga po yung apoy. Pero ang something na hindi po pagiging delikado ng usok naman na dala nitong apoy kasi marami po sa siguro ang akala nila okay lang na mahinga to, ma-inhale siguro tapos nagsasuffocate din po sila. So ano po ba yung mga dapat nilang isipin at dapat nilang gawin pag meron na nga pong apoy at may usok na po nabubuo sa loob ng bahay? So kung nag-evacuate na tayo dahil hindi na natin kayang patayin yung sunog, ang pinaka-safe na lugar is yung nasa bottom part. Okay. So you better crawl, gumapang tayo palabas kasi nandun yung may tira pa na oxygen. No? So, kung yung nasa taas kasi na-consume na ng sunog yung oxygen doon. So, you better crawl na lang papunta sa labas para hindi kayo maka-inhale ng mga smoke na maaaring makapatay sa atin. Okay. Pero sir, let's say may apoy, tapos nakatawag na sa fire department, okay naman yung response, wala namang problems? In terms of response time, wala namang problema ang Bureau of Fire. Minsan kasi nag-a-assume yung publiko na na-notify department. Minsan nagkakaturuan, pag tinanong mo kung sino yung tumawag, wala naman palang tumawag. So you better notify. You better call the fire department kasi hindi po naman mga manghuhula yung bombero eh. So kailangan po nilang ma-notify para immediately mag-respond sila. Yung mga bombero po natin talagang trained po yan to respond immediately. Okay. Can you tell us a bit more about yung mga improvements na nagawa ng fire department ngayon? Mga areas for improvement po namin, may modernization plan kami, dahil dito sa bagong Fire Code of the Philippines namin, meron kaming kinukolektang Fire Code Fees Collection. Yung Fire Code Fees Collection naman na yun ay gagamitin namin for improvement. No? So, pambili ng aming mga modern equipment, pambili ng aming mga gamit na pamprotekta sa katawan namin, no? Yung mga basic firefighting equipments na kailangan ng bumbero para makapag-respond siya immediately. And then, may mga plans din kami. Kanina tinatanong ni Carla tungkol doon sa yung mga automatic fire department notification. Isa yan sa areas for improvement namin na nag-accredit kami. Gusto namin mag-accredit ng kumpanya
pwedeng tulungan yung Bureau of Fire na ikabit itong mga automatic fire department notification. So that say for example sa isang building may fire incident, immediately na-notify yung Bureau of Fire even without one calling the fire Yes, department. hindi na kailangan. So ito naman po meron akong narinig na may mga iba pong areas na meron po sila mga project na mga tricycle po na fire truck naman kasi siguro hindi nga may mga areas yung mga informal settlers na hindi po makakapasok yung malalaking fire truck. And alam naman po natin na meron din kayong mga maliliit na fire truck pero minsan mas mabilis daw po pag yung mga tricycle na may mga water tank ang ginagamit. Is this something na nangyayari na po ngayon? Opo, presently po, I think dito sa District 4 sa Quezon City, may mga maliliit na mga parang motorcycles na nilagyan nila ng tanks. So yun yung mga first responders, ano? Yes. So, kung maliliit pa, kayang-kaya po noon. Pero pag malaki na, siguro may limitation na rin yun, no? Maganda po siya pang penetrate dun sa mga alleys, sa mga na maliliit, no, na hindi kayang pasukin ng mga fire trucks natin. So maganda siyang pang first responders. Kailangan yan, especially since nga pinaka-fire prone yung mga areas ng informal settlers. Yes. Sir, meron po ba kayong final message para sa ating mga viewers? Sa final message po namin, palaging po nating ugaliin na mag-ingat. So, maging safety conscious po tayo. Yun po ang importante. Alamin po natin yung mga fire hazards dun sa bahay natin, sa pinagtatrabahuhan natin, kung saan man tayong istruktura na dun, para po prevent natin yung pagkakaroon ng fire incidents. Okay, maraming salamat po Inspector John Gary Lunas para sa inyong panahon ngayong umaga.